Ayan, so welcome back po dito sa Toy TV Sports. Ayan, at sa De Enrica YouTube channel, nakasalukuyan pong tumatanggap na maraming comments from our subscribers. At yun na nga, ang ating pong napag-usapan kanina ay ang labanan between San Miguel Beermen at ito pong Meralco Bolts, no? At well, mabilisan tayo po yung magbe-breakdown na, no, ng mga posibleng gawin. Dito pong Meralco Bolts, diskarte naman po nito ni Coach Luigi Trillo. Ang ating pong pag-uusapan, ano po, sa nakaraang content, ang ating pong napag-usapan ay ang, ano po, ay ang San Miguel Beermen at diskarte po ni Coach Gallant, no? So this time is coaching staff naman po, or coaching style naman po nito ni Luigi Trillo ang ating pag-uusapan. Well, bago po yan, kung bago po kayo dito sa aking channel, well, baka po pwede naman pa-like na and subscribe na lang, no? At pa-follow sa Facebook kung nagustuhan niyo po ang content na ito. So yun lamang po. Okay, simulan na natin. Yun na nga, no? Sabi ko nga, there's nothing to talk about with the playing style or coaching of Coach Luigi Trillo. As we have seen the games that they have played on their last game with, or last series with Barangay Ginebra, na alam naman po natin na talagang tinakbuhan sila. Iisa lang po ang play, at yung play na yon is lahat sila maglalaro. Ano pong ibig sabihin nun? Naglalaro na nga sila. I mean, there are plays, no, for all of them. So hindi lang po iisa ang scorer dyan. Kaya nga po nahirapan ng Ginebra dyan, bagamat alam po natin or expected natin na mananalo po ang Ginebra dyan sa series na yan, at magbabanggaan sila between San Miguel at sila, no? Yun nga lang ang nangyari. Napakaganda po ng offensive setup, ano po, at ng transition kasama na po sa offensive game, of course, at yung depensa din ng Meralco. Ang bilis po nilang magpalit, ano po, ng tag dito, magpalit ng style, ano po. Kaya po medyo nalilito rito ang Ginebra, dahilan para sila ay matalo, ano po. Nalilito in a sense kung sino nga naman ba ang babantayan mo rito, dahil multiple scorers po yun po ating sinasabi, na talaga pong sila nagpapasa ng bola like international type of game, ano po. At going back po dito, natutumba yung ating mic. Going back with the San Miguel, well, akala po natin talaga magdo-dominate dito ang San Miguel. Akala po natin na ang San Miguel Beermen isi-sweep niya rin, no, katulad ng ginawa nila sa Rain or Shine itong Meralco. Pero sabi nga ng Meralco, well, bahin nyo kami, nakaisa lang kayo. Kung hindi, sweep na ang pinag-uusapan natin, ano po. Pero alam naman po natin na multiple scorer din po sana itong San Miguel. Yun na nga lang, sa nakikita po natin, hindi nga po nakakapagpahinga ng ibang mga players, katulad na nga po ni Junmar Pajardo na nabanggit po natin sa ating nakaraang vlog, na si Junmar Pajardo medyo pagod ata ito dahil hindi daw ito nakakapagpahinga. Well, napanood ko nga po nung Game 2, no, kung saan nabanggit nga po ng commentator na tinanong daw po ni Coach Gallant, ito po si Coach or si Junmar, kung pagod pa. Syempre, di naman po magrereklamo ang player, hindi naman po magsasabi na ayupo muna ako dahil championship series na po ito, at knowing Junmar, lahat ibubuhos niyan, ano po. Nakakatawa nga po sinabi nung natin, ng ating commenter, na sinasabi niya nga kakadota daw. Bakit? Nakakalaro mo ba, bro? So yun nga po, yun po, no, ang magiging diskarte dito ng Coach Luigi Trillo. Nakita naman po natin kung paano sila mag-react when Junmar, or when the ball is in the hands of Junmar. Automatic double team na po kagad, no. At alam nila kung saan maglaland ang bola, no. Bagamat nakakalusot po si CJ Perez, yan po ang mahirap dahil very predictable na po ang mangyayari or ang plays ng San Miguel for Meralco. Bagamat digdigan po ang laban, ano po. Pero yun na nga, alam nila kung paano depensahan, at alam nila kung paano nila i-orchestrate yung kanilang running attack, at kahit anong gawin ng SMB, di po sila mapigilan, ano po. So nag-start yan from first to fourth quarter na talagang pukpukan ang kanilang pagtakbo, no. At kahit nga babantayan mo si Chris Banjero, merong player na sasalo, no, para magsimula or mag-spark ng fast break points. At yun pa rin po ang gagawin ni Coach Luigi Trillo hanggat hindi po ito tuloy ang sinasabayan ng San Miguel Beermen, dahil alam naman po natin ang gagawin ng San Miguel Beermen dyan is a traditional lineup which consists of course centro, power forward, pure power forward, of course, no. At
yun na nga, small forward, guard at shooting guard at ito pong guard, no. So para sa Meralco, okay, it's the same thing, no. Pero yung kung makita sana nila, no, yung ginawa ng San Miguel nung game 2, well, baka po magbago ang storya, no. Kasi nga po, para sa akin nga, parang niligyan sila ng mirror, no. Kaya nung last 5 minutes, nakadali po itong San Miguel, no. At yung game 3 nga, yun ang hindi natin napansin doon, no. Dahil nagtapos ng laro si Tautua, kaya nga po tignan nyo nangyari. Open shot po para kay Chris Newsome na walang kagatol-gatol, biglang tumira ng 3 at ayun, pumasok at dun po natalo, dun po nadali ito po San Miguel. So ngayon, ang ating po pag-uusapan sa susunod na content, no, yung magiging reaction naman po sana ng San Miguel Beermen, no, kung ano ang gagawin nila, no. At para naman po rito kay Luigi Trillo, isa lang po ang iniisip nila, go for kill na, no. Dahil 2-1 na po, no, lamang sila sa serye, gagawin po nilang 3-1 yan, no. So ang prediction ko po, no, para sa larong ito, Meralco po ang mananalo, no. Meralco ang makakuha po ng game 4 na ito, no. Dahil unstoppable po sila in what they're doing in both defense and offense. Bali wala yung 3 to 4 zone defense po ng San Miguel sa kanila, no. Dahil alam na nila, very predictable at expected na po nila yung mga yon. Kaya nakikita niyo po ikot ng bola. Kahit nga po sa crucial, di ba? May naiwanan pa rin na player at hindi basta-basta player yon, si Cruz Newsome yon. So that's how brilliant the play is. That's how they react. Ano po? Parang mabilis talaga, no, ang kanilang tawag dito, yung takbo ng kanilang game, no. At that was their style na sa tingin ko mahirapan talaga dito ang San Miguel. May nabanggit po yung isa nating commenter na hindi naman daw po powerhouse sa San Miguel. Well, when I took or check the lineup, malakas po talaga yung lineup, no. Kaya nga po na-sweep nila ang kupunan ni Coach Yengaw, no. Pero ito po, no, pag nakita ng bawat team ang ginagawa ng Meralco at gayahin nila ito, tingin ko magiging ineffective na po talaga, no. Or siguro magkakatotoo na yung sinasabi ng ating commenter na hindi naman talaga ito, hindi na tawag dito, hindi ganun ka-powerhouse yung team ng SMB, no. Pero ganun pa man, kahit na sinasabi natin ngayon na sa game 4 ang mananalo ay Meralco, kaya pa rin po dito makabalik na San Miguel. Paano? Sa susunod na content po, ating pong hihimayin yan. Muli, magsasuggest na naman po tayo. Just a suggestion lamang po, Hindi naman po tayo dito nagmamagaling at hindi naman po tayo, humaas ng parang coach. Ang atin lamang dito sa ating sariling channel. Meron po tayong, karapatan, of course, no, na mag-suggest, no. Yung mga hindi po nyo naririnig kung kani-kanino, no, sa iba't ibang channel, sa iba't ibang sporting sporting contents, no. At least dito sa atin nakagawa po tayo. That's the reason why I created this channel, para po makapagsalita at mag-suggest kung ano pong nilalaman ng aking isip patungkol po sa basketball, So yun lamang po ng ating napag-usapan ngayon at magkita-kita po tayo sa susunod na content. It's all about San Miguel. So kung paano naman sila makakabawi, So yun lamang at magkikita-kita pa po tayo bago mag-tip off, no. Sa Wednesday na po yan dyan sa Pilipinas, no. At yun lamang at magandang araw sa inyong lahat, guys. Salamat po sa panonood. Subscribe na para sa mga susunod na basketball at boxing videos.